Ito yung LT36TV9 G2ME. And itong LT36TV14. Ano lang, kaibahan lang nila, mas mahabang version to. O ayan, sa mga nagtatanong kung ano pa yung mga Lancer na available natin, available na lang tayo Gen 2 ME. So ano ba yung meaning nung ME dun sa dulo? Kasi 'di ba, tatlong klase ang Lancer natin. G2, which is the polymer body and polymer receiver. Gen 3, which is the polymer body and receiver plus may ETU na Nebula ETU. And then ito na G2ME, which means yung ME is metal. So full metal unit to. Yung front assembly niya metal and then receiver is metal. So kung naghahanap kayo ng full metal na Lancer Tactical, check nyo yung Google Drive namin. Lahat ng mga nandun na ME, may nakalagay na ME is metal. Okay, and availability na lang ng mga Lancer natin, lahat metal na lang. Wala na tayong mga G3 at saka G2 na polymer. Okay, so again, LT36TV G2ME, lapit mo konti, brother. So naka MI front assembly siya. Ayan, M-lock handguard. Birdcage flash hider. So may rail na rin yung top part niya. Metal yung receiver. Yung mga small parts niya like trigger guard, mag catch, bolt release, selector, metal lahat. So naka speed trigger na rin to. And then G2ME guys, wala tayong naka ETU. So regular regular gearbox siya. So hindi ko masasabing stock si Lancer Tactical kasi naka metal piston na to, naka 8mm na bearing bushing. Mostly of the parts is reinforced na. So sabihin natin naka pre-upgrade siya out of the box. And yung inner barrel niya is 6.03mm na tight barrel. Okay, so metal yung charging handle. And then naka butterfly swivel, first link attachment, and naka delta stock siya. So para siyang CTR stock. Pero may differences sila dito sa banda dito. So medyo makapal to ng onte. And then fully adjustable yung stock niya. So battery compartment, mag-relay lang tayo dito sa likuran. And kagandahan dito guys, may kasama na siyang case out of the box. And guys, considering the price, nasa ang price ito, mga nasasabihin natin, nakalimutan ko 11, mga ganun 11, 12K. So considered siya as budget meal natin. Kasi dahil dito sa case. So kung bibili mo tong case ng separate, kung bibili ka ng sabihin natin ENC, mahal to, mga nasa mga around mga 3,000 plus to makakabili ka ng rifle case. So kinonsider namin siya as budget meal unit din. Kasi halos ka price point niya si Delta eh. Hindi sila nagkakalayo. Si Delta nasa 8K pataas, mga polymer. Si Lancer nasa 8.5 pataas, yun naman starting din mga polymer units din. So ito na yung mga ito yung mga full metal units na naglalaro doon sa mga around mga 11K to 12K yung presyo. Na may kasamang case. Okay? So may na rin siya, kasamang magazine na 300 rounds, camo type. And then meron na rin siyang BBs na kasama. So mga 1,000 shots to. So may sights na rin pala siya. Ito nandito. Front and rear sights. Adjustable yung likod. And then meron na rin siyang kasamang cleaning rod. Okay, so test natin. Ito yung lapit mo konti. Pakita ko sa kanila kung paano i-open yung likod. So ito, pipindutin lang to. Quick access lang dun sa battery compartment. And then yan, naka-Tamiya plug siya. So for the trigger response, ayun, sabihin ko na agad yung na-feel ko. Maganda yung trigger response niya. Ito, tingnan nyo. So
So, responsive naman, siguro dahil dun sa speed trigger. Hindi naman siya, sabihin natin, medyo close siya dun kay Poseidon. Poseidon na trigger response. And yung feel, talagang maramdaman na maganda. So, wala rin siya any resistance or any unwanted noise dun sa mismong mga internal parts niya. Kasi maririnig mo yan eh. Pag hindi smooth yung unit, maririnig niyo yung resistance dun sa loob. Maganda. Okay, so i-test natin. Check natin kung ilang FPS out of the box. Yan. Check na lang. O, diba? Ha? 400. So, narinig nyo naman, diba? Mas kumanda yung, niya, yung tunog niya. Tingnan nyo. Sige, try natin mag full auto. O, diba? Ganda. Ang ganda ng ang ganda ng response niya talaga. Ayan, auto. Pawala na yung baan eh. Okay, so LT36 TV9. Check nyo na lang to sa G drive natin. And kung may mga additional questions kayo regarding this unit, PM lang kayo sa page. And then, ito naman, next natin, LT36 TV14. Ito guys, ay by the way, 9 inches pala yung front assembly niya. Ito, 14. Tama ba, 14? Saan na yung panukat? Baka magkamali ako eh. Pero alam ko, 14 to. Sakit ng leg ko. So, yan, 13.5. And then, ito, 9 inches. Okay, so, kung magdi-DMR setup kayo, or trip nyo yung mga long units, ito, perfect to para sa inyo. Then, lagay nyo lang kayo ng grip, laser, optic na magnified. Okay na yung setup. And then guys, ito pala yung sights. Baka makalimutan ko sabihin. May kasama siyang sights And the same din yung kasama niya. May kasama din siyang BBs. Battery charger, wala pang kasama. Sige, test natin to. Check natin kung may konting diferensya sa FPS. Or kung ilan yung FPS niya. Ayan, trigger response maganda. Parang nga siyang naka-ETU eh. Ayan. Oh, mas mababa to. So, yun. Ito, dito na pumapasok yung mga lagi kong sinasabi na may mga units talaga na gifted. Sa lahat ng mga, or majority ng mga na-test namin na Lancer Tactical, halos the same FPS sila, 370 to 390 out of the box. Kahit yung ganito kahaba, wala siya masyadong diferensya dun sa mga mas maikli sa kanya. Not unless, yung ikli ng unit na pinag-compare natin is around mga 4 inches. Doon na magkakaroon ng ng difference talaga. Pero since ito 9 inches to 13 inches, medyo may tama lang, saktuan lang yung yung nila. And ayun, nasa 380 lang to or 390 FPS. Ito nasa 400. Ayan mo nga. Ayan, 395, medyo tumataas pa ng onte. Or baka na-adjust namin yung hop nito. Try natin i-adjust ng onte. Ganun pa rin. Kasi minsan pag ina-adjust mo yung hop, medyo tumataas ng onte. Pero onting-onti lang naman yung effect nun, hindi naman sobrang taas. Auto. Ganda. Okay, so LT36 TV14 G2ME. Kung may mga questions PM lang sa page. And open tayo Monday to Saturday 10 AM to 7 PM.